Sa bawat yapak ng pananampalataya, muling binubuhay ang isang tradisyong malalim ang ugat sa puso ng mga Pilipino, ang Visita Iglesia. Samahan ninyo kami sa isang natatanging paglalakbay sa Pangasinan ngayong Semana Santa habang tuklasin natin ang Visita Iglesia sa puso ng Pangasinan. Isang karanasang hindi lamang nakikita, kundi tunay na nadarama. First of all, kailangan natin maintindihan kung ano ba yung sense, meaning ng Visita Iglesia. Kasi sa Holy Thursday, ang sineselebrate natin yung institution of the Eucharist and the priesthood. Pagbisita ng mga tao, of course, dapat sana hindi lang to see and compare, ang ganda nitong simbahan ito. Hindi yung simbahan kino-compare natin, neither the decoration. Pero sana ang nangyayari, dapat sana nangyayari sa mga tao, nagdadasal of course. Papasalamat sila sa Diyos kasi ibinigay niya sarili niya sa atin. When we try to visit 7 churches, we're trying to join Jesus in His journey. Sana, at least sa akin na interpretation, nakikisama tayo sa journey ni Jesus to the cross. Kasi from the Holy Thursday, it will lead us to the following day, Good Friday, when Jesus dies, and to the resurrection. So we join that journey, yung Paschal Mystery na yun. Ang Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag ay may makulay na kasaysayan na nagsimula noong ika-17 siglo nang dumating ang mga paring Dominikano sa Pangasinan upang ipalaganap ang Kristyanismo. Ayon sa tradisyon, natagpuan ng isang magsasaka ang imahe ng Birheng Maria na nakatayo sa ibabaw ng isang puno na tila tumatawag o manawag. Mula rito nagmula ang pangalan ng bayan. Ang St. Thomas Aquinas Parish na matatagpuan sa Mangaldan, Pangasinan ay isa sa pinakamatandang simbahan sa lalawigan na itatag noong 2 ng Hunyo 1600 ng mga paring Dominikano matapos itong maging bisita ng Saints Peter and Paul Parish Church. Inialay ito kay Santo Tomas de Aquino, ang patron ng mga mag-aaral, kaya't dinarayo ito ng mga deboto, lalo na ng mga estudyante na humihiling ng gabay at tagumpay sa kanilang pag-aaral. Isa ito sa mga pinakamatagal ng parokya sa rehiyon at hanggang ngayon ay nananatili ang orihinal nitong mga antigong iginuhit kamay na Stations of the Cross na nagsisilbing tahimik na saksi sa malalim na debosyon ng mga mananampalataya. Ang Metropolitan Cathedral of St. John the Evangelist ay isang mahalagang dambana ng pananampalataya sa Pangasinan. Dinarayo ito ng mga deboto dahil sa makasaysayang halaga nito at sa pagiging sentro ng Katolisismo sa lungsod ng Dagupan. The first cathedral was located in Lingayen. So that is why our archdiocese has 2 names, Lingayen, Dagupan. Ang aming cathedral ay nasa bayan po ng Lingayen. Then after the World War II po, the cathedral was bombed nung time na yon. So it was decided by the bishop na i-transfer po dito sa Dagupan ang diocese. But our Catholic faith here in Pangasinan was first founded by Augustinian priest or Augustinian order. But noong 1613, the Augustinian priest decided to concede and we are turned over to the Dominican orders. Ang Our Lady of the Purification Parish sa bayan ng Binmaley ay isa sa pinakamatandang simbahan sa Pangasinan na dinarayo ng mga deboto dahil sa malalim nitong kasaysayan at sa debosyon sa mahal na Birhen ng Paglilinis. Hanggang ngayon, patuloy na ipinagdiriwang dito ang kapistahan ng paglilinis bilang paggunita sa paghahandog kay Jesus sa templo, isang tradisyong patuloy na nagbibigay buhay sa pananampalataya ng mga deboto. Ang Saints Peter and Paul Parish Church sa bayan ng Kalasyaw ay isa rin sa pinakamatandang simbahan sa lalawigan na dinarayo ng mga deboto dahil sa makasaysayan nitong kahalagahan at sa debosyon sa mga patron nitong si San Pedro at San Pablo. Itinatag noong 1588 ng mga paring Dominikano, ang parokya ay kabilang sa mga pinakaunang sentro ng Kristyanismo sa lalawigan. Noong 2001, kinilala ito ng National Commission for Culture and the Arts bilang isang pambansang kayamanang kultural, bilang pagkilala sa natatangi nitong arkitektura
at mahalagang papel sa kasaysayan. Ang Minor Basilica of St. Dominic sa San Carlos City, Pangasinan ay isang mahalagang dambana na dinarayo ng mga deboto dahil sa malalim na debosyon kay Santo Domingo de Guzman, ang patron ng lungsod at tagapagtatag ng Order of Preachers. Pinaniniwalaan ng marami na sa pamamagitan ng kanyang panalangin na pangalagaan ng lungsod sa mga sakuna, kabilang na ang limitadong pinsala noong panahon ng World War II, kaya't patuloy itong pinupuntahan ng mga naghahanap ng himala, proteksyon at biyaya. Ito ay kinikilalang pinakamatandang parokya sa Pangasinan. Noong mga unang panahon, kinilala rin ito bilang isa sa pinakamalaking simbahan sa buong Luzon. Idineklara ito ni Pope Francis bilang isang minor basilica noong 2022 at formal na ipinahayag noong 2023. Ang St. Ildefonso of Seville Parish Church, na kilala rin bilang Malasiki Church, ay isang makasaysayang simbahan na dinarayo ng mga deboto dahil sa matibay nitong pinagdaan ng kasaysayan at sa debosyon kay San Ildefonso ng Seville. Sa paglipas ng panahon, ilang beses nawasak ang simbahan dahil sa sunog at lindol, kabilang ang mga trahedya noong ika-18 at ika-19 na siglo. Ang kasalukuyang estruktura ay itinayo noong 1885 sa pamumuno ni Padre Juan Cardaba at kalaunan ay inayos matapos masira ng lindol noong 1892. Are we aware that God is still with us? Minsan doon nga natin sinasabi, di ba, nakakalimutan na ata ako ng Diyos, so hindi naririnig ng Diyos yung mga dasal ko. Well, no. God always listens to our prayers and God is always with us. In fact, sinasamahan niya tayo dun sa problema na yun, dun sa trouble na yun, dun sa difficult situation na yun. That something's gonna happen, that all these things that are happening, God is leading us somewhere to some new thing, beautiful thing that is going to happen in our lives.